in Jude. Dapit si Jude. Dili ni kantang pangkalibutan, hey Jude, wa na apil ha? Kini nga Jude, before ang Revelation, Jude. Yan, Jude na adra. Okay? Jude chapter 1, actually isa radyo ni ka chapter, punta tayo sa verse 3. Jude, verse 3. Okay, nana mo? Ang uban, murag wala pa. Duol na siya sa Revelation, or before ang Revelation, Jude. Okay. Jude, verse 3, everybody now, ato ni basahon sa dungan, everybody now, read. Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So atong pag-isgutan karong Sunday School is bahin sa contending for the faith. Let us pray first. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa tagna sa kamuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat, Ginoo, nga ikaw naghahatag na mo grasya nga kami makabot sa balay tigumanan para pagsimba dahil sa Espiritu kamaturan. Dear Father God, nagpasalamat sa matag usa nga ikaw naghahatag safe ng travel, Ginoo, o ikaw mag-prepare sa among unang kasing-kasing nga maminaw sa imong pulong o kini ma-apply na sad sa among kinabuhi. Dear Father God, gamit ako isip instrumento lamang. Wala dyo ko mahimo kung wala ka, Ginoo, apan i-bless imong pulong, i-bless matag usa sa ngalan ng Jesus. Amen. Palihog ko mong lingkod. Okay, salamat sa Ginoo. Once again, this is my opportunity para sa pagdala sa Sunday School. Pero nara ko'y pangutana, kinsa na'y nakadawat ninyo og letter, kanang physical letter, kanang intended para nimo. Letter ha, dili text, kay cheap kay ng text. Kinsa na'y nakadawat og letter ninyo? Basin sumon sa barangay, nakadawat na mo. Kanang letter intended para nimo ba? Nga na siya'y concern nimo, na siya'y, alam mo na, ang ban wala. As in. So, ibig sabihin, modern ni karon, wala gyud may ginapangwakan og mga letters. Ayaw mo saba ha, kay tulog pa man ako ng asawa karon. When we were in high school pa ha, tiguang naman jud ta inani, ay di da ititiguang, idara naman tani, 42 naman tani. Once we were in high school, dili pa mauso ang cellphone, kay wala pa may cellphone sa una. Nagka-cellphone ko sa una, kay murag nagsugod na og trabaho. When we were in high school, nakadawat ko og letter, hindi once a month, hindi once a week, kundi twice a day. Ganyan kami ka-sweet. Pero hindi yung sweet na ha. Ganun kami sa una mag-exchange of letter. Twice a day. So, maghatag ko niyag letter morning, early in the morning, parang ganito oras. And then, after siguro mga recess, mga 9 o'clock, na ako reply. Paspasa ganun, labaw pa sa LBC. And then, pagka-udtoan na po ko reply. So, pagkahapon, mga last 3 nasad ko reply. Ako na naman susulat pag-augma. Everyday na siya. So, letter. Here, si Jude, naasay letter sa mga Kristiyanon. And this is, take it personally. Okay? So here, ang letter niya, Jude writes a letter of concern from a heart of love and consideration for fellow believers. Are you saved? So kung tinuod ka nga luwas, this is for you. Pero kung di pa ka naluwas or di pa ka nakadawat ni Jesus Christ, isa yung personal bugto maluluwas, paminawa ni pag-ayo, kay makatabang nini mo. Next, they must engage, ang letter niya, they must engage vigorously or ganang kusog kayo in the struggle against doctrinal and moral perversion or kanang gitawag nga kahiwian. Jude writes and exhort fellow believers to earnestly, asa nang earnestly? Kinasing-kasing yun. To contend for the faith which was once delivered unto the saints. Once lang ang pagdawat ni Jesus Christ, aron kita maluwas. Once saved, always saved. Hindi putol-putol po ang kaluwasan.
Kaya kung putol-putol ang kaluwasan, gansita. No? So, unsay ibot pasabot din ng contend. No? Contend means to struggle or to surmount or to overcome. Mustruggle ka, aron mo overcome. In Cebuano pa, it means makigbisog. Siguro nakasabot naman taan ano? Makigbisog o maningkamot. Christians, we must be zealous in contending for faith and living out the faith. Nalatay pagtuo ni Jesus Christ. Pero kinahanglan zealous ta to contend for it and to live for it. We are not only Christian by name. Or hindi lang tayo Christian tungkol kay sinabihan tayo na Christian po tayo. Or you are Christian because you're not a Muslim. Hindi po yan. Christian, we must contend for that faith and living for it. Fellow Christians or fellow believers in Christ, we must pray for God's perception to recognize threats to God's truth and to contend earnestly for the truth. As of now, daghang butang nga ang Kristohanon di na makigbisog para sa ilang pagtuo. Hindi na makig-away or di na maningkamot para sa ilang pagtuo. Kaya nga naman, sa simpleng gadget na ninyo karon, wala na inyong pagtuo. Dili nyo na awayon. Dili na mo makig-away. Kaya nga naman, nadala na mo sa simpleng gadget. Mga Kristohanon, bisita, pasensya na po. Pero kung nasa simbahan po kayo, palihog ko, ayaw gamitin inyong cellphone. Kaya nga naman, nakig-away ta sa pagtuo karon. Kaya nga naman, ang yawa, perminte. Basi nagtuo mo, nga walay yawa sa simbahan. Ayaw lingi inyong tapad, uy, naunsa man taon mo. Dili na siya yawa. Ang yawa, perminte na mahunghong ninyo. Ayaw paminaw, sige, cellphone lang. Ang pagtuo na to, wala ta nakig-content, wala na tang nakig-bisog. Kaya nga naman, nabisi na ta. Nabisi na ta sa simpleng gadget. Parents, ayaw gamita ang inyong cellphone pang disiplina sa kabataan. Pag nasa simbahan, tudluig yun sila nga simba yun kita. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, di ba ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mujoy makahatag pagtuo ka na to? Pero usahay, kung saan man yung bataan, yung dili man mo tuo, kaya di man naminaw sa pulong sa Ginoo. When is the last time nga mas nakashare kita sa pulong sa Ginoo sa atong kabataan kaysa sa feed sa atong Facebook? Una, usahay, mas madali natin ma-share no. Hala, katawanan niyo. Hala, nindot kayo niyo. Pero ang pulong sa Ginoo, ingon na ba sa pulong sa Ginoo, anak? Di ba, parang wala na? Why? Hindi na tayo makig-content sa faith na to. Hindi na tayo makigbisog. Pero si Jude, nasa concern bahin ani. Kay daghan ng Kristohanon, nara sa simbahan. Pero ang kinabuhi, wala gyud sa Kristohanon. No? Wala ko nangisog ha, wala po ko nasuko. Nag-explain lang po ako. Amen? Okay, next. Faith in every age needs to contend for faith. Hindi lang po yung idaran. Hindi lang po yung nakasabot. Kundi kita tanan. Tanang pang-edad. Ambon, maingon sila nga, para na sa Bible student. Luwas mangka ka. Para na sa mga staff. Luwas mangka ka. Para na sa mga faithful. Ikaw di ay. Murag problem na. Why? Kinahanglan kining atong faith, atong ni content. Nga naman, daghan ra ba maingon no? Here, nakikitawag nga moral pits or pitfalls. Somebody told me once, maingon sila, we have the same God. Kamo ba, nung time na nag-share mo sa pulong sa Ginoo, napoy nakaingon niya, pares ra man ta Ginoo. Nakaano mo? Sa una, nagyod, daghan jod. Sabi niya, we have the same God. Di na nimo kinahanglan nga i-share pa inyong religion. Kanamo kay naaman may Ginoo po. Pares naman ta Ginoo. Di ba? Pero here, we are not persuading them for our religion. We are not talking about our religion. We are not talking of my faith. But we are talking about Jesus Christ.
Gahapon, while sharing the Word of God, tapos, bata pa to, 15 years old, sabi ko, Dong, na ako'y panghatag ni mo, balasaon gikan sa pulong sa Ginoo. Niya, hala, kuya, born again biya ko. Sabi ko, sige lang, dili mo ito mag-isgot ng religion karon. Atong isgutan, unsay nasa pulong sa Ginoo. Niya, nakabalo naman po ko, anak, sa kung ninutan mo, nakabalo na ka, akong i-direct. Kung panalitan dong, tugot sa Ginoo, kuwaon ang imong kinabuhi, ang imong hinulmang kinabuhi sa Ginoo. Kasiguro ba ka, nga imong kalag padulong sa langit? Nisige ang mata. Kanya, ano ka nang maningkamot yung ka, nga malangit ta. Sabi ko, gusto ba niyo makasiguro? Kay here, ang tao sigurista. Sudan gani, siguro doon na to, dagko ato bahin. Di ba? Basta kaon na gani, siguro doon yun. Pero here, di ka nato siguro doon ang atong kaluwasan. No? So, gi-share na ako sa pulong sa Ginoo sa iya, ha? Habi ko dong, di ta mag-isutog religion, ha? Atong isigutan bahin sa pulong sa Ginoo. Nga ang tao makasiguro gyud nga kita malangit pinaagi ra gyud sa pagtuo ni Jesus Christ. Pero here ang uban ing anipod. Moingon sila nga we're not persuading them para sa atong religion because we are sharing the word of God unsay gugma sa Ginoo nga ang tao maluwas gyud. Isa pa about moral pitfalls. Common ra ni siya. Yung term sa kalibutan, okay ra man mangabit. Ay lang pasapod. Ay lang pasakop. Di ba sa kalibutan, okay ra man ang mga bit? Kristohanon, basin ka mo, naapos ay mo'y kabit. Paita. Kaya nga naman, sa kalibutan, okay ra na mga bit, basta di lang pasapon. Or, nainangutana. Nga no nagabit man ka? Or, nga no man, gitugutan ni mo yung kagalingon nga mahimong kabit. Unsay tubag nila? Unsay tubag nila? Kini, grabing tubag. Nahadlok ko. Nahimo ko na tungod kay ako nahigugma. And then sumpayan pa, sayop day may gugma. Kamo, sayop ba may gugma? Wala na-shatter na inyong faith. Dili sayop may gugma. Pero kabalo ka nga sayop ang imong himuon. Ngano nagpadayon ka na? Kaya nga naman, sa kalibutan, nahigugma man ka. Dili man nahigugma. Kung na kay asawa, na kay bana, tas naibog pa ka sa uban, ulag na. That is the last. Ayaw mo ka. Dili ba ako nangisog, ha? That's the truth. Niya, bakit ang uban? Ayaw na ibutang ang uban. Kaya nga naman, ikaw mismo ba? Kristohanon, ang atong pagtuo, dili nato ibutang sama sa kalibutan. Nga murason pa ta. No? We must contend our faith. Kay dili jud maingon nga, sayop di may gugma. Dili sayop may gugma, pero sayop imong ibuhat. Nga ikaw nangabit. Okay? So we should take His message, atong i-take ang message, seriously and depending ang atong pagtuo. Kay basin mamaya ba, na-appeal na ta. Nya okay ra man dili mo simba, makasabot man ang Ginoo. O makasabot ang Ginoo nga dili jud ka faithful niya. Once nangutan ng uban, ngano di makamo simba? Pwede mata mo simba sa balay. Makasimba man ta bisan asa, di ba? Grasya naman karon. Makasimba man ta dito sa kwarto. Karon, ang iyong rama sa pulong sa Ginoo, Hebrews chapter 10 verse 25. Unsa nang Hebrews 10:25? Na wala na, gi-flash na dayon. Paspasag yun yung flasher ka. Ninduta kayo, no? Not forsaking the assembling of ourselves. Not forsaking the assembling. Sir, ano manggug ko? Kanang introvert man ko. Ay, nahimo ng introvert. Kung sa Ginoo, yun na. Amen? So we must defend. Tanawon natong scripture. Sa Bible, sa atong verses, Jude, ha? Tanawon nato, kanang gitawag nga, kinsa ba ning writer ani? So Jude, he is the brother of James, probably James, who had the leader in the Jerusalem church. The writer of New Testament letter that bear his name, James, now sa James 1. So this means that Jude
and James were half-brothers of Jesus. Okay? Nasundan ko ninyo? Okay. Jude did not consider himself worthy to call himself a brother of Jesus, but just a servant. So verse 1, tanawan ninyo, Jude, the servant of Jesus Christ. Wala siya nagingon, Jude, the brother of Jesus. Kaya nga naman, pwede ba niya i-consider Jude? Kaya brother ba sila? Pero i-consider yun ni Jude, nga siya, sulgoon sa Ginoo. Siya servant sa Ginoo. Kita tanan, alagad ta sa Ginoo. Sulugoon ta sa Ginoo. Walay magpataas na to. Suguon ko nimo, college graduate ko. Ayaw, tawon. Oy. Ha? Ako'y suguon ninyo nga na ako'y position sa ano. Unsa may position nimo? SP. Standing position. Ayaw, no? Dili gigamit ni Jude ang pagiging half-brother niya nga di siya mga lagad sa Ginoo. So kung kita, kung Kristohanon kita, kung kita luwas ta, mga lagad ta sa Ginoo. Amen? And then, Jude illustrate the truth that no one is too privileged to exempt from the need to be redeemed. Kay kita tanan, nagkinahanglan gyud tag kaluwasan. No? Salamat sa Ginoo, February 15, 2004, gisharan ko ni Brother Longlong sa pulong sa Ginoo, nakasabot ko sa pulong sa Ginoo, nagkinahanglan gyud ko nga ang akong luwas, ang akong kalag, kinahanglan mo'd maluwas. Kaya nga naman, makasasala ko. No? So, si Jude, illustrate yun niya nga ang tanan, nagkinahanglan gyud sa kaluwasan. Jude write the authority of biblical writer even though he does not claim to be an apostle. Even dili siya apostoles, pero gi-urge niya Christians. Not necessarily nga kinahanglan, pastor, pag yun mo ingon ni mo, angay ka maluwas. Kung na-share ni mo sa pulong sa Ginoo, nga ikaw angay maluwas, ikaw angay maluwas. Kaya muna'y nasa pulong sa Ginoo. This is not by authority sa isa ka tawo. This is not by position. Unsay position nimo? Ano ba ako? Dako ba ako dana? Unsay dako ako dakog tiyan. Wala na sa kadako-dako sa status nimo. Unsay nasa pulong sa Ginoo. Ang tao kinahanglan kaluwasan. Amen. So nga naman nga kinahanglan nga Kristohanon makig-away or makigbisog or maningkamot para sa ilang pagtuo. Jude simply described the recipient. Kung saan ang recipient? Kanang mudawat. So una, ang descriptions ni Jude sa mga recipients, they are loved by God. Here, James, to them that are sanctified by God the Father. Kanang sanctified, it also is translated, also it means loved. Christians are the objects of God's love. For God is loved and loved us. 1 John chapter 4 verse 16, and we know and we have known, nasayod ba mo nga kamuluwas na? Nasayod ba mo nga kamuluwas na? Pinagi na sa pagtuo kay nga naman, we have known and believed the love of God had to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Here, Christians, isulatan ta ni Jude, tungod kay kita hinugugma ta sa Ginoo. God loves us. So, ingana ang description. Gracias sa Ginoo, no? Kana mo ingon ta nga, muragwa man jud ay gugma nako, di na tinuod. Tanawan ninyo John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kung tanawon nimo base nagunaw na ka nga, wala na yun ay gugma nako, kay ingani ko. Ayaw tanaw sa tao kay mupakyas na. Tanaw ka sa Ginoo kay di jud kanya biyaan. So, this is the wonderful promise to remember while we live in an insecure world. Ang kalibutan karon insecure. Na sa una na mo agig silingan sa una, daghang grocery, makita sa silingan, ikaw na. Ngano di ay? Nakagrocery ka, ingnan nga ikaw na. Tapos na ay mulabay kay naibagong butang, ikaw na lagi. Ano sa rin namon silingan? Nasuko na mo. Nga naman, nainggit di ay.
Kaya nga naman, kasi niya, ikaw na good. Ah. Ang kalibutan, grabe good kay insecure. Mga maingon ta nga, gusto ba ka makasiguro? Grabe ni mga baptist. Hambugiro kay sa nga tanan. Wa, ta naghambugiro kay nga naman, kinigrasya ra sa Ginoo nga kita maluwas. Amen? Number 2, unsay description bahin sa recipient, according to Jude, they are kept secure in their position in Jesus. Remember this one, ha? They are kept secure in their position in Jesus Christ. Jude chapter 1, ang ingon sa pulong sa Ginoo sa kinalasan nga part, and preserved in Jesus Christ and preserved. So we are God's preserved the salvation to those who trust in Him. Makasalig ba ta sa atong Ginoo? Makasalig ba ta sa atong Ginoo? Makasalig ta sa Ginoo. Pero usahay kita ra gyud dili mo kasalig usahay mo wala atong pagsalig ba? Kinahanglan matan-aw nato kung kita ba nagsalig pa sa Ginoo. Kay base nagsalig na ta sa tong kagalingon. Kaya ko to. Napit ako kay kwarta sa bangko. Kaya ko to kay batanon pa man ko. Ayaw kumpiyansa. Ay kumpiyansa. So we are kept. Nahimo ra tang kept sa Ginoo tungod ni Jesus Christ. God preserves the salvation of those who trust in Him. John 17, verse 15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. Salamat sa Ginoo, kita na preserve ta dili tungod kay maayo katang tawo. Kita na preserve ta dili tungod kay baptist kita. Kita na preserve ta tungod ka posisyon nato diha ni Kristo. Wala gyud ta nagsalig tungod kay Sunday school teacher mong ko, gi-preserve ko sa Ginoo. Member man ko sa choir. Dili ing unana, wala sa posisyon nimo na, apan sa posisyon nimo diha sa ato nga manluluwas nga si Jesus Christ. Next, number 3, they are called of God. They are called. Sir, murag wala man ko gitawag sa Ginoo. Kung ikaw naluwas, apil ka sa gitawag sa Ginoo. Kung ikaw nakadawat ni Jesus Christ, ikaw gitawag sa Ginoo. Pero basin bungol-bungol rata, no? Nagtawag ang Ginoo, pangalagad na. Sa sunod lang. Wa pa ko'y time. Kinsa na 25 oras diya kada adlaw, tagay mig isa. Kaya nasobraan na ka. Wala ay pare-pare sa tag 24 oras. Remember, ang pagpangalagad sa Ginoo, dili kay naghatag kag oras sa Ginoo. Kaya nga naman, pares raman tag oras. Apan gihimo nimong available imong kagalingon para diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Naghatag ka, dili ka naghatag oras, gihimo nimong available imong kagalingon para sa ating Ginoo. They are called of God, God's gracious and effective calls in His summons in salvation which extended to us. Romans chapter 8 verse 30, moreover, whom He did predestinate, to them also called, and whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Salamat sa Ginoo kung nadawat ninyo si Jesus Christ, na-justify na gyud kita. And since nga justified ka, you are called. Kung saan man ang called? Gitawag jud ka pagpangalagad sa Ginoo. Gitawag jud ka nga imong pagtuo, imo jud i-contend. Imo jud what? I-fight jud na nimo. Dili kay nga naray bag-o dito na sad ka. Mura ka na paling-paling ba? So we have lots of Christians nga mga fellow believers sa una, ing-ani, tapos karon wala na kay nga naman dito na pud sila kay mas nindot daw dito. Here kinahanglan ato ning i-contend. And dali ra jud ang oras. Okay? Next, the knowledge of God. By the way, mga kaigsuunan, intro pa lang ni ha? Intro pa po to. So wala pa ko sa first point, second point, kaya nga naman, nindot jud nga ang letter sa ni Jude para ka nato. Amen? So here, the knowledge of God's love
keeping power and call always provides assurance and inner peace for us, including at the times when our faith is critically challenged. When is the time nga ang atong gitawag nga pagtuo, gi-challenge sa uban ba? No? One time, share ko sa pulong sa Ginoo, medyo idara na ba? And then, pag-share na ako sa pulong sa Ginoo niya, abi na ako okay na mi, abi na nagkasinabot na mi, pagtaw-taw niingon siya nga, Dong, ana siya dayo, Dong, nauna man ko ni mo sa duyan. Murag lami, tubagon po ba? Nauna jud ka sa duyan, kay idara na gug ka. Pero imong pagtuo, murag wa paghihapoy klaro. Ang pagtuo wala man sa duyan. Naman sa Bible. Amen? Moingon sila nga, Dong, unsay among namatan mo na ipakamatyan. Kung sayop, magpadayon ka. Alang-alang, kalintan, panalitan, moingon ka, naibas. And then, padulong kag Cagayan. And then, di ba, say gani, nanay nakabutang Cagayan, mangutana pa gani nga, pakagayan eh. Kaya nga naman, sigurista man mga tao. Samot na kung wala'y nakabutang. Kung asa paingon. And then, kung wala nakabutang, sakay ka, pangutana ka sa konduktor, pakagayan ni, laos-laos ni. Ikaw mo, laos-laos ka kagsakay. Makaingon, dito nga, delikado ni nga kalakiha. Ato ni siguradoon. Amen? Ato siguradoon. Kaya nga naman, usayang atong pagtuo. Daghan mo challenge. Usa mga simple nga challenge sa atong pagtuo. Karon kalang buntag, murag makay nga, lami, di bakod, kay murag, lami, pabili katulog. Pero salamat sa Ginoo nga naa mo. Na-challenge ba nga, kinanglan mo simbag yun ta. No? Tapos, i-challenge atong pagtuo. Pag naana mo sa simbahan, dili mo sige cellphone lagi. Ha? Wala ra ba ko na suko bahin sa cellphone na? Kanang yung cellphone nga mahalon, okay man na. Mahalon tuod na, pero murag wa adyo ko inahigugma sa Ginoo, murag useless kahapon na eh. Do not dare nga mag-cellphone mo sulod sa simbahan. Sir, naman akong ano gusto rin, akong cellphone na rin. Ang cellphone na anay gitawag nga application sa Bible. Aron di gani ka matintal, magdala jud kag Bible. Kaya nga naman, bisan usang pakamahalon ay mong cellphone, gibutaw nga mag-application nga libre. Pero usahay di po ni mo abrehan. Usahay mo notify pa gani nga every morning mo notify nga basahan nga verse, imo ra i-cancel. Guilty. Guilty tatanan. Ang uban gani gi-uninstall kay sige notify. Di ba? So ang atong faith gina-challenge siya every day. Hindi lang po sa mga tao, kundi sa simpleng applications. Kaya usahay, early in the morning, mas ma-open pa nato ato mga cellphone. Kaya nga naman, ninduta tong event gahapon, no? Tanaw na to, pila na'y comment, pila na'y heart, pila na'y smile, pila na po'y bash. Tapos pag mayroon ng bash, guba na imong adlaw, mo po'y pagmata nimo, kaya naman, nining bash, isa ra ka bukgod. Pero naguba na imong adlaw dahil sa isa ka buka na bash. Pero sa pulong sa Ginoo, basahon nimo, wala jud ka i-bash sa Ginoo. I-correct pa jud ka. I-bless pa jud ka niya. Kaya nga naman, munay na sa pulong sa Ginoo. Mga Kristohanon, I urge and I sabihin natin, kumpelta mo, kumahay mo, nasulod simbahan, di mo mag-cellphone. Sir, importante man eh. Importante yun yung negosyo kaysa sa Ginoo. Importante yun ng chatmate ni mo kaysa sa Ginoo. Importante yun ng naasa imong cellphone kaysa sa Ginoo. Ang pagtuo na to, gina-challenge na. Kung asa ba ta, sa kalibutan o sa Ginoo. Amen? Dali ara sa time. Uy, pwede extend gamay. Joke lang ito. Okay. Next Sunday, atong tanawon ang heart ni Jude. Kaya nga naman, his heart always flows with love and concern. I hope, Kristohanon, concern kita sa matag usa. Kung pag nakakita ka, mga Kristohanon nga natulog-tulog, hinahin na to kay basi mga disturbo ta sa uban, no?
Yun natulog. Dili, oy, pag nasa simbahan, di mo matulog. Mata mo, mata. Sigan yung mata. Kinahanglan concerned ta sa matag usa. Nga mutubo sila sa ilang Kristohanon nga bahin. Pag nasa simbahan, dili mag-usay buhaton. Huy, di ka matulog. Huy, di ka magsilpon. Huy, di ka magsigig tabi. Mga kabataan, ha? Kitiman-anta mo. Kitiman-anta mo, gitan-ata mo ron. Di bitaw? Ang Ginoo nakakita, oy. Nakakita ang Ginoo. So, kinahanglan, we must contend for our faith. Next Sunday, to be continued kita. Amen? Ulitin ko po, intro pa po yun. Intro po. Ninduta sa intro sa Ginoo, no? Amen? Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa imong pulong, salamat sa takna sa kabuntagon. Nagapimi padayon, ikaw mag-bless sa mga panimbaon karang kabuntagon. In Jesus' name we pray. Amen. Break